Your Honor. So for the Filipinos, during the conduct of the operation, for instance po, dito po sa last operation namin together with the BI, dito sa JX Tower, marami pong Pilipino na nag-apply dito, nagtatrabaho dito. But what we use here was a mission order, hindi po sa search warrant. So for the examination of the computer, yun po kasi yung ebidensya natin. Dahil po sa nature po ng ebidensya na kinakailangan, So, which sir, requires attorney, so ilang Pilipino, itong sa last rate, ilang Pilipino ang nahuli nyo doon? nasa 422 po, Your Honor. 422 Filipinos Yes, Your Honor. doon sa Pogo? Yes, Your Honor. Ano ginawa nyo doon sa mga Pilipino? We've accounted all the Filipinos. Pinicturean po namin, dinocument po natin. Yes, sir. Pero what did you do with them? Release po namin sila, Your Honor. For Why? direct filing po. They were caught on the act. Pwede na silang ma-inquest. You did a raid, huli sila sa akto, inquest nyo, bahala na si piskal. Ba't yung pinakawalan? Yes, Your Honor, but dun po kasi sa digital evidence po natin, kailangan po natin ng warrant for examination of computer data, which is the very basis po ng filing po natin against these foreign nationals. No, That's sir. why when we, No, sir. The fact that they were there sa isang establishment na declared as illegal, that's why you were issued warrant by a court, and that certain establishment was doing illegal activities, and these Filipino citizens were there in cahoots with the operators or operators of these illegal establishments. Kasama dapat sila sa mapapailan. Basic po yun, sir. Bakit natin pinakawalan? yes, Your Honor. Kasi kung pinakawalan natin, again, meron na naman magtataas ng mga kilay dito at magdududak, kaya pinakawalan dahil Pilipino to Pilipino, pwede naman mag-usap ng maayos sa magagandang lugar at pwede mag-usap-usap. Yun nga, sir, dapat hindi nyo pinapakawalan. Inibistigahan nyo. Kasi ito mga Pilipino, ito yung mga kasabwat. For all we know, ito pa nga yun talaga mga matataas ang ranggo sa mga illegal pogo operations. Ito pa nga siguro yung mga may-ari pa siguro. Baka hindi naman may-ari. Siyempre yung mga hindi pupunta doon, mga Chinese. Ito yung mga nasa management. I'm sure sa 400 na ito, meron dyan kasama sa management. Ba't pinakawalan? Tim. God, Tim. Your Honor, doon po sa last operation po na may mga Filipino. Ang masama, sorry, ma-interrupt pa. Ang masama, baka binigyan pa ng ayuda. May kasama yung DSWD? Hindi po, Your Honor. Okay, so walang ayuda. Hindi po ako aware, Your Honor. Okay, hindi. Kasi sa mga nakaraan, Mr. Chair, sa mga tapos ng raid, and then darating yung DSWD, pinagpipila yung mga Pilipino, kawawa naman mga ito, ayuda pa uwi sa probinsya, parang nakakainit ng ulo. And I don't want to hear that anymore. Na parang ginago na tayo, gagaguhin pa tayo ng 32,000 ayuda from the sana anak ng dagat. 30,000 ayuda from DSWD to start a business doon sa mga nahuhuling pogo. Okay, sorry. Mali ito. Mali. Huwag kang basta-basta magbigay ng information ng alanganin. Saka pa. Hindi, marami talaga marami mga in the past, Mr. Chair, na nahuli, binibigyan ng pogo, binibigyan ng ayuda. So anyway, NBI, so direct filing doon sa 400 ng mga Pilipinos. Ang tanong ko lang, nung in-interview nyo sila, ano raw po yung mga trabaho nila doon sa Pogo? Ilan po sila? 400 Filipinos? Kanyo? Anong trabaho doon ng 400 Filipinos doon? Just for clarification, Your Honor, dun po sa last operation, we filed cases po dun sa mga managers, supervisors, team leaders ng kada offices. Dun po sa mga ordinary employees who Direct are... filing nga po yon. Ang ibig ko sabihin, sana po... No, Your Honor. Sana po... In-inquest po namin yung mga yun. Kinulong na sila. Yes po, Your Honor. Okay, kasi sabi mo, direct filing. Kasi iba yung direct filing, iba yung pag nahuli nyo sa court in the act, agad-agad, kinulong nyo sila and then pina-inquest. So nakatikip ng kulong. Yung mga managers, models, supervisors, Lahat. team leaders po na Sige. na-determine natin. Give me a record na yung mga
na dapat lahat nakulong yun. Of course, pero lang mga janitor. Yes, Your Honor, we will submit. Lahat. Yes, Your Honor. So ano yun, nakapagpiyansa sila. Wala pa pong resolution, Your Honor, from the prosecutor. So kung wala pang resolution, dapat nakakulong pa rin sila. Yes, Your Honor. You sure? Yes, Your Honor. So I need an accounting for those Filipino workers sa Pogo, sa illegal activities nila na sila we will nakulong submit, pa rin. Your Honor, a copy of the case. Saan po we filed. sila nakulong? They are currently detained in the NBI detention facility, Your Honor. NBI detention pending Pending resolution, Your Honor. resolution from the Fiscal's Office. Yes, Your Honor. Hindi kasi sabi mo kanina direct filing. O, galing sa iyo. Direct filing, Your Honor, for those who were not yung mga hindi po namin in-inquest, yung mga ordinary CSR, customer service representative po ng mga POGO. Ay kasama dapat din yun. Yes, Your Honor. Oh, so yung mga CSR hindi nyo kinulong. They were all accounted, Your Honor, but we will file a case against them for direct filing. Yun nga Your po, sir. Sabi ko, lahat ng Pilipino, kasi alam naman nila na illegal activity ang pinasukan nila, doing illegal activities. Dapat lahat sila, yung mga customer service representative, kasabat din yun, kulong din. Para this will serve as deterrent sa mga kapwa natin Pinoy na huwag kayong pumasok dyan, huwag yung tulungan. Kasi pag walang tulong mula sa mga kapwa natin Pilipino, hindi magpo-prosper itong mga POGO operations. Trust me. Kasi hindi naman marunong mag-English mga ito eh. Limited yung English. Puro Chinese lang. Paano sila to go around, get around the system? May mga Pilipinong tumutulong. Kaya nga, kulong mo rin yung mga tumutulong ng mga Pilipino. Yung mga customer service, alam nila na mali yung pinasuhan ng trabaho. Kulong din dapat. Bakit hindi nyo kinulong? Oh, sabi nyo direct filing. So next time, kulong. Sir, Yes, Your Honor. parang talaga nakita nyo nag-janitor, walang alam. Yung cook, ano natin yon, yung mga kasamba, yung maid doon, yung nag-ayos ng mga kama, ganun. Walang alam yon. Okay? Next time po, sir. And I'm sure there will be a lot of next time kasi marami pa pong mga nag-stay rito na Pogo. Tama ba ako, General? Okay, General, napakagaling niyo po. Keep on submitting yung mga intel sa mga agencies natin. Yes, sir. Sige, yan muna ako, Mr. Chair. Oh, isa pa na lang, isa pa. Now, this is my fear. Yung Pogo, pawala na. And thank you to our President. Talagang itong pagdeklara niyang stop na yung ban. That was good, perfect. Meron pa mga illegal na isabong. Yung ba yun, monitor nyo? Oh. Yes, sir. We're still monitoring Isabong. In fact, Sa Pampanga, Talamak. since January... Sa Pampanga, Talamak po. Yes, sir. Alam niyo yun? Yes, sir. Sa, ano pa ba ito? Yung lugar na, sino ba itong tumakas, pumunta sa Negros. Negros, Talamak. Ay, go ahead po, General. Yes, sir. For the illegal Isabong site, we reported already 140 as of 140. January. Who did you report it to? NTC again, sir. For NTC, 140 sites, Isabong. What did you do with that? Na nireport ni General, again, General Villanueva, thank you. Talagang ang galing ni General Villanueva. Taga-isap eh. Hindi nga, saludo ako sa mga taga-military natin. Sir, good afternoon again po. With regard po the Isabong websites that are endorsed 130. Oh, 130. that are endorsed po, sir. 140. Oh, ano nangyari? We are proactively making the memorandums directed to the ISPs and telcos, sir, for the blocking of these sites, sir. When did you report it, sir? Yung 140 sa NTC? actually, since January 1, sir. January 1. sir. Okay. Actually, sir, since the 2022, sir, we have submitted already 9,702 Oh. illegal Sabong. gaming sites consisting of online casino games, Isabong. Hindi, isabong mobile- na po muna. Isabong na muna, sir. Yes, sir. So, Isabong. 140. At since 2023, Hindi, ito lang po yung... yes, sir, for recent. Isabong, we have submitted already, we have reported 3,806 Kailan po illegal ito? sites. Sa 3,000? Isabong sites. 3,000, ilan po? 3,806 Kailan niyo po sinabit itong 3,806? since 2023, sir.
2023, kanina Ano, po sinabi. September 27, 2022 to Okay. January 31, 2025, sir. About To January 3,806. January 2021. Okay. Kanina po amounting to 3,806. Yes, sir. Okay. So, NTC, you submitted it to NTC po. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Isabong, NTC, isabong na sinabit sa inyo na illegal website. Tama? Yes, sir. From September 2022 to January 2025. January 31, sir, 2025. That's about 3,806 illegal Okay. isabong. Ilan na po napadown ninyo, NTC? Sir, we'll have to check at the back end po, sir. Diyan tayo eh. Apo. I can promise you, sir, that we are proactively blocking po the website, sir. I know you're proactively blocking, pero you're too slow. Bakit? Diba? Kung hindi sumunod ang ISP, yung Globe, PLDT Smart, so anong penalty? Anong ginagawa ng NTC? So, ayaw i-block? Come on, NTC, you're too slow. Mas mabuti pa siguro yung snail. Mas mabilis pa sa inyo. 3,806 isabong sites, illegal isabong sites reported to you from September 22 to January 2025 by PAGCOR, courtesy of General Raul Villanueva, former ISAF officer. And you didn't do anything, you're not doing anything about it. Ilan po ang na-shut down? Sir, we'll give you po the precise number po, sir, to follow Next time, po. you guys, all resource person, if you come here, you should come here prepared because I'll grill you. Mapapahiya kayo sa akin. Alam niyo naman ito yung pag-uusapan natin tapos hindi kayo ready, pagpapasapasahan niyo ako. Kami, hindi pwede. Pupunta kayo dapat dito ready unless nagkaanga-angaan lang kayo pero alam niyo naman talagang tutoy na sagot. So, out of this 3,806 na ni-report sa inyo ni General Villanueva, hindi mo alam kung ilang napasara dito. We'll have to check at the back end po, sir, kung ilan po yung na-endorse na po namin sa ISPs for blocking po, sir. Ilan po yung na-endorse niya sa ISP? We'll check po, sir. Apologies So, po, Mr. Chair. Saan niyo po ini-endorse? Sa ISPs po, sir, internet service providers that are operating within the Philippines Then sa po. susunod na hearing, or not even, submit to this committee, to Senator Mark Villar, kung ilan na po yung na-submit ninyo sa ISPs, out of the 3,806 illegal isabong sites na sinabmit ni General Villanueva sa inyo, dito ko makikita kung gaano kayo ka-inutil o gaano kayo kasipag. Yes po, sir. We'll comply po, sir. Thank you very much po. And can you do that in 5 working days? Yes. Sagot mo yes. Yes, sir. We'll Thank you. comply po. Thank you very One much week. po. And we'll wait. Last na lang, Mr. Chair. Now, okay na tayo sa Pogo. Medyo, at least pag-usapan natin. Pigo. PAGCOR. Ito yung nag-uumpisa maging problema. Later on, sasabog to sa pagmumuka natin lahat. Dahil ang Pogo is offshore. Ang Pigo is inshore. So, ibig sabihin, ang manunugal ng Pigo ay mga Pilipino. Darating yung time, tataas yung krimen dahil lulong ang napakaraming Pilipino sa Pigo, online gaming. It has to be regulated. Ang masaklap pa, pati mga kabataan, high school, elementary pa, natututo na maglaro sa Pigo. Online gaming. So easy. Very accessible. Marami na sa mga napabalitaan ko, mga high school, even college, nag-stop yung iba, nangungupit sa kanilang mga magulang, mga empleyado, nag-istapa, nasisibak sa kanilang trabaho dahil dito sa Pigo. Kung tutusin, worst of two evils, we're talking about yung mga tatamaan na biktima, mas worse tong Pigo because ang Pogo, ang biktima ay foreigners. Of course, napakasama niyan, pinakamasama sa lahat ng masama. Pero ang hari ng kasamaan ay itong Pigo dahil ang mga manlalaro ay Pilipino. What are we doing about it, PAGCOR, sir? How do we regulate that? Ang dami na. Lahat ng klaseng sugal na online, nandito na sa atin.
Tayo at ang ground zero ng online gaming. What are we doing about it? Actually, sir, we are taking this online gaming very seriously po. How serious? Okay. So, nagsisimula na, patuloy po yung pagde-develop po natin ng mas maigting po na responsible gaming programs. We can discuss po the initiatives that we have so far. Is it okay? Okay, pero bago niyan, kita mo din sa Pogo, isa lang, ay sa Isabong, isa lang yon. Alam niyo naman, daming nalulung. Di ba? Alam natin yon. Tumaas yung krimen. Just imagine, Isabong lang yan. Pumasok to ngayon, itong iba-iba pang online gaming, dumarami ng dumarami. By the hundreds na. Just imagine. That's how serious it is. It's becoming serious, really. Marami na. Siguro po, I'm sure meron kang kamag-anak, one way or the other, na lulong sa Pigo. Lulong sa online gaming. Am I right or am I right? Meron kang kakilala. Yes, sir. Lahat tayo. Ako, may mga kakilala ako. Iba sa inyo, kamag-anak. We have to do something. Dapat magkaroon ng strict regulation. And what is that? And what are those regulations? May suggest po. Sir, let me just call po the head po natin. Saan po? And your name, madam? Good morning po. Yes po. I'm Vina Oka. I'm with the Gaming Licensing and Development Department po. With regard lang po to the Responsible Gaming Program, which covers po both yung sa mga land-based natin at saka yung online din po currently, meron naman po tayong mga programa po, like yung banning program. Pwede po silang mag-ban ng sarili po nila, or yung pamilya po nila yung pwede din pong mag-nominate. Ma'am, excuse me. Pinatawa mo ako. At least courtesy of you, napatawa ako. Di masaya ako. Banning yourself, nobody will do that. Pag ikaw ay lulog na, hindi mo ibaban sarili mo, mas lalo mo ilulong sarili mo. So, alisin niyo na po yung banning yourself. Meron naman po talaga, sir, na mga nagbaban din po ng sarili nila, sir, because they are aware din po na medyo lulong na nga po sila or Pero nagpi-play ma'am, na po sila beyond their hindi hindi talaga. Ang pinakamaganda yung meron kayong ginagawang regulation na yung kayo mismo sistema, may system tayo put in place na magkakaroon ng ban yung sa mga lulong na, and how would you do that? Then paliwanag nyo sa amin yung programang yon. Tapos isa pa yung programa na dapat yung mga bata talaga maging stricto na hindi na mapapayagang magsugal sa online. Yes po. And how do you do that, ma'am? Yes po. Meron din po tayo, sir, ongoing na collaborations and discussions po sa yung mga payment platform, yung mga, alam na po, yung, yung GCash, yung mga nagke-carry po ng mga online apps. May ongoing po na meetings din po sa kanila, and meron din po silang ginagawa na ring, features on their part. And also po, yung mga online providers po mismo, meron na rin po silang ginagawa po na programa din po nila regarding sa responsible gaming. For example, pwede din po mag-set na ng limit yung player po mismo kung hanggang magkano lang po yung gusto nilang ilaro sa isang araw. Opo, meron din po. Okay yon. So merong limit. Yes, sir. At dapat meron ding limit sa pagbibigay ng lisensya kung kani-kanino. Lahat na ata pwede na magtayo ng online gaming. Name it, meron na yan sa online. Opo, sir. Unfortunately, hindi na po yung under sa akin, but under the Electronic Games and Licensing Department, I believe po, sir, na meron po silang ine-impose din po na may current na moratorium po sa pag-issue ng mga lisensya po Meron nila. ng moratorium. Yes, sir. Opo. Tapos dapat merong strict regulations talaga dito na yung mga bata hindi na dapat makapaglaro. Yes, sir. Opo. Tapos siguro bawasan nyo yung yung mga, ilan ba existing na merong na payagang magkaroon ng online gaming? Sorry po, sir. Meron po dito, sir, in charge po sa Electronic Gaming Licensing Department. I'm sorry, sir, po. Hindi po Yeah, kasi under ilan? sa akin. Tapos chine-check nyo ba yon? Ilan na? At 60 ang licensees sa electronic gaming Wow. license daw po, sir. ang dami na. Kita mo doon sa Isabong nga, ang daming nalulong. Isa lang yon. Ngayon, 60 na.
mas matindi ito. Sasabog sa mga mukha nito sa atin, Mr. Chair, pagdating ng panahon. Opo, sir, but Dahil we are... maraming malululong. Ba't ang dami nyo po na-approvehan? 60. Approve lang kayo na-approve, buwan tusawa sa pag-approve. Meron naman po sir, sinusunod sir na proseso and guidelines po sir yung Electronic Gaming Licensing Department po natin sir sa pag-issue ng mga lisensya sir. Baka pwedeng stop muna. Stop na sa 60. I think nakastop naman po sir, opo. So, Wala pong ini-issue na bago sir. wala na talaga. Wala pong Kapag ini-issue meron sa na ngayon issue ng na mga bago, bago. ipupunta ulit ako kay Senator Mark. Sabihin ko, Senator Mark, mag-hearing ulit tayo. So, siguraduhin nyo na 60 lang talaga from now on. Wala na may dadagdag yan. At dito sa 60, mag-imbestiga kayo. Baka dito, kung ano dito sa 60 na hindi sumusunod sa regulasyon, pa-stop nyo, pasara nyo. Yes sir. So, wala na papasara, wala na paparusahan dito sa 60. May mga penalties po. Opo, meron din po sir, I understand na mga providers po dyan or operators na may mga penalties din po sir based on non-compliances Ano po po yung nila, mga sir. penalties? Ano po usually yung mga kasalanan nila? Sige sir. Sir, at this point sir, I'm sorry, I will have to endorse you sir dun sa in charge po talaga sa Opo, electronics. curious lang po ako. Ano usually ang mga kasalanan nitong mga taga-Pigo? Usually, ano mga violations? I will call on sir si Mr. Luis Masilang. He is the senior manager po sa Electronic Games and Licensing Department sir. Sige, ma'am. Apo, thank you po Thank sir. you po, Thank Madam Oka.